Makalipas lamang nga po ang magandang laro ng Sacramento Kings laban sa Miami Heat noong nakaraan, balik na naman ang kanilang team sa losing column matapos ang napakalamyang laro kontra sa Indiana Pacers 116-105. Ginawa na nga sana ni Russell Westbrook ang lahat para lamang mabuhat ang team sa pagtatala niya ng triple-double, 24 points, 12 rebounds, 14 assists, sadyang hindi pa rin naging sapat. Kaya mukhang isang sinyalis na ito na wala talagang pag-asa ang Sacramento Kings na mag-compete sa Western Conference. Base sa kinumpirma ngayon, willing ang front office na i-trade ang lahat ng mga malalaro maliban kina Keegan Murray at Nick Clifford. At kabilang sa mga prioridad nilang i-trade sa mga susunod na linggo ay ang kanilang palpak na Big 3 na sina Domantas Sabonis, Zach LaVine at maging si DeMar DeRozan na pare-parehong may matataas na trade value at pinagkakainteresan ng ibang mga kupunan. Samantala, patuloy na pinapatunayan ni DeAndre Ayton na siya ang pinaka-nararapat na sentro ng Los Angeles Lakers matapos niyang ma-outplayed kahapon si Joel Embiid laban sa Philadelphia 76ers. Bukod dyan, kita rin naman sa nakalipas na laro na walang ibang big man sa NBA ang nagdodomina sa Lakers. At lahat ngang ito dahil kay Ayton na sina-shutdown parati ang lahat ng kanyang mga nakakatapat na sentro. Kaya aminado ang ilang mga analyst na nagkamali sila sa paghusga agad noon kay DeAndre Ayton sa pagsali niya sa Lakers. Kung inyo ang matatandaan, simula ng pumirma si DeAndre Ayton sa team, pinagdudahan na nga siya ang kanyang kakayahan since karamihan sa mga players na naglalaro dito hindi kinakaya ang pressure ng team. Pero matapos magkaroon si Ayton ng maganda at napaka-consistent na laro, bigla na lamang nga pong nanahimik ang kanyang mga haters, lalo pat malinaw na siya ang literal nagpabago sa lakas ng Lakers, lalo sa ilalim at sa front court. Sa kabilang banda, matapos na maipanalo ng Golden State Warriors ang back-to-back road games laban sa Cleveland Cavaliers at Chicago Bulls, babalik na nga sila sa kanilang home court para kalabanin naman ang Minnesota Timberwolves. Pero bago pa sila sumabak, magkakaroon muna sila ng 4 na araw na bakasyon at sa darating na December 13 pa rin ang kanilang susunod na laro. Kaya magagamit ito ng mga malalaro na makapagpahinga, makarecover sa kanilang injury. Alam naman nga ninyo na hindi ganun kaganda ang katawan at mentalidad ng mga players since sunod-sunod nga ang biyahe at mga back-to-back games. Kaya pabor ito sa Golden State ang pagkakaroon nila ng mahabang bakasyon sa basketball. Bukod dyan, ay isang magandang balita rin naman ang inilabas ngayon matapos ibulgar na makakasama na si Stephen Curry sa susunod na practice ng Golden State. Hindi na rin naman sumasakit ang hita ni Stephen Curry at nakakagalaw na nga ito, kaya inaasahan na makakapaglaro na siya sa lineup next game laban sa Minnesota Timberwolves.